Hello guys, so marami na ba nakapanood sa Lost in the Star? Grabe no, ang ganda ng mga revelation doon. Yung mga twist, yung mga eksena, grabe. Pero, ang matindi doon yung betrayal ng husband niya sa wife niya. Grabe no, nakakabwisit, saan ginawa yun? Naku. But anyway, sa mga hindi pa nakakapanood, bigyan kayo ng konting-konting ko lang naman. Marami siyang variant, so pili na kayo kung ano yung perfect na shades para sa skin nyo, sa face nyo. So, sale to ngayon eh. And then, ang maganda dito is SPF 60 na siya. So, kahit medyo nakabili tayo sa araw, so may protection pa rin ng skin natin laban sa ultraviolet. So, story time na. So, yun na nga. Yung Lost in the Star is from Chinese movie. So, the movie was inspired by real-life incident, according to their sources, of course. So, ang mga bida doon sila, Heifei, yung husband niya, and si Liz Muzi, yung wife niya. So, na-celebrate sila ng first anniversary nila ng marriage nila sa island resort ng Thailand. O, diba? Ang social, sa resort ng island. Actually, yung girl doon, mayaman eh. Mayaman din yung lalaki doon na si Heifei, hampas lupa, charot. Charot lang. Si Heifei, ano siya, diver instruction. Yung girl, yung wife, gusto na makapaghiwalay sa husband niya kasi hindi pa nagbabago yung husband niya. So, itong husband niya kasi addict sa sugal. So, yun. Na-discover kasi nung husband na meron ng paper for divorce yung girl. So, yun. Tinutrigger yung kademonyohan niya. Charot. So, ngayon, niyaya ni husband si wifey na sa Thailand, sa island resort ng Thailand, mag-celebrate ng marriage anniversary nila. So, yun. Yung pala, may mga balak ng mga something-something si husband, si hubby. Naku, saan gawin yan? Naku. So, yun na nga, alam mo naman ng mga babae, mga kababaihan, pag sinabi ng mga husband nila magbabago sila, di ba? Naniniwala naman agad, papautuan, may mga kababaihan, hindi ko ilalata, hindi ko ilalahat. Ayun. So, akala ni girl, magbabago ng kanyang hobby. Yung pala may masamang balak, Diyos me, Marimar. Napatay yung wife niya. So, sa kanya na may inherited lahat ng mga iiwanan ng mga kayamanan ng girl. So, yun, naging greedy na yung husband. So, yun, ganun ka-demonyo ka-monster yung husband na yun, my God. Ito si Abby, so nandun na sila sa Thailand. So, ito si Abby, nag-rent ng 2 diving suit. So, ayun, so nag-dive na sila. Nakita nga naman ng wifey yung sinasabing ano, na under the sea. And then, yung mga fish, sabi ganda nga naman. So, last scene na niya na yun yung pinaka magandang tanawin na nakita niya sa balat ng pinalupan. So, ayun. Hanggang sa may cage doon, ayun, dalawa sila pumasok. Hanggang sa maya-maya, unti-unti nang iniiwan ni hubby si wifey sa cage. And then, yun na nga, nilak na niya yung cage. And then, papalayo na siyang lumangoy paahon. Habang yung wifey niya is iniwan niya na grabe yung sakit na naramdaman niya. Alam mo yun? And then, yung ginawa niya yun, syempre, nag-alibay siya na nawawala daw yung wife niya. Nagsumbong siya sa pulis. Alam mo, may tama sa utak yung si Heifei eh. May tama sa utak si Heifei. Kasi, after gawin niya yun sa wife niya, nag-pretending siya na nawawala yung wife niya. Eh, halos lahat yun, planado niya. At yung bago ng Shilang, brooch yan. Ang ganda nito. Diba? Yun. And then, nung nalaman yung mga friend ni Muzi, nalaman ng mga kaibigan ng wifey na parang may nangyaring masama sa kanya kasi hindi na sumasagot sa tawag ng best friend eh. Kasi lagi siya tinatawagan ng best friend niya. So, hindi siya nasagot. So, kinabahan ng best friend niya yung ano eh. So, nag-report sila sa Thailand. So, pumunta sila sa Thailand. So, syempre, alam niyo naman yung batas, kahit din pala sa Thailand, dead body found or walang kaso, diba? Ang ano din, parang missing person siya. And then, hindi pwedeng kasi mysterious yung pagka-missing niya. Kaya, kasi malinis yung pagka-plan ng husband niya. So, wala talagang pwedeng masisi. So, yun. So, dahil wala mga kapagturo kung nasan ba sakto si Limuzi, yung wifey, alam ko, nakalimutan ko na yung pronunciation niya kung ano bang pronunciation niya. So, bala na kayo. So, isa lang yung pwede nilang mapagtanungan yung husband. Eh, yung husband nga, di ba? Pretending sa mga pangyayari na ginawa niya. So, sa mga kamay niya ng best friend, inilagay yung batas na
So, ang best friend na yung gumawa ng paraan kung paano mahanap si Limuzi or kung paano nila matatagpuan or paano nila mahanap para mapaamin yung husband na siya yung may gawa kung bakit missing si Limuzi. Plano sila na person na huling kasama ni Limuzi and siya yung nakagawa ng pangyayari na ikinamatay ng wifey. So, ayun. Hanggang sa nahulog na nga sa patibong itong husband sa mga plano ng best friend ni Limuzi. So, ito na, hanggang sa napaamin na, dahil nga parang napraning na si Heipei eh. So, ayun, napaamin na siya yung may kasalanan ng lahat, no? At pagkamatay ng kanyang wife. So, ayun, hanggang sa nakulong na si Heipei. Una, wala pa siyang regret sa wala pa siyang regret sa mga nagawa niyang masama laban sa wife niya. Siguro gawa na din talaga ng matinding kademonyohan. Kaya hanggang sa pinaalala yung best friend na hindi niya alam, ito yung pinaka-best scene sa movie ng The Lost of the Star. Yung last part na scene doon, very, very emotional kasi habang papalayo yung husband sa wife na iniwan niya sa deep sea. So, may dinukot si Limuzo na parang ID. Parang ID, something like that. Pero ano siya, picture pala yun ng ultrasound niya dahil pregnant pala siya. So, yun yung gusto sana ipakita. Well, sa bagay ko, kahit naman makita ng habi niya yun, kala niya bibigyan pa niya ng second chance yung husband niya. Well, anyway, yun na nga. Nung pinakita nung best friend niya, kasi nasa kulungan na si Heipei, nakulong na si Heipei, na ito sana yung surprise ng wife mo, na si Limuzi, na yun, na she's pregnant, hanggang yun. Umiyak na si Heipei nun. Siguro yun, doon na siya natauhan sa mga nagawa niyang pagkakamali. So, and now, this is my final look. Ang moral lesson doon is, alam mo yun, pag medyo may something na yung marriage life nyo, medyo may difficulties na, complicated na, don't trust too much. Kasi, mga ganun, may mga, kumbaga sa clear glass, medyo may lamat na, so hindi na pwedeng maibalik. So, yung mga ganung situation, kailangan na natin i-let go. Para hindi na lumala pa, alam mo yun. So, that's it.